Isang mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Isa pong pribilehiyo na maging bahagi ng programa ng ating pong Youth Week of Prayer sa ngayon pong buong isang linggo. At ngayong gabi po ay ang ikalawang gabi ng ating pong Week of Prayer. At ito po ay sa panguna po ng South Central Luzon Conference. And ito po isang malaking pribilehiyo para sa akin na makapagbahagi at tayo po sama-sama na makapag-aral ng salita ng Panginoon ngayong gabi. At ang atin pong paksang pag-uusapan ay napakahalaga sa atin kung paano tayo lumakad, kung paano tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At kung inyo pong narinig yung ating pong background music, ay yan yung merong kinalaman yan. Kaya yan po ay kaugnay dito po sa atin pong paksa ngayong gabi na kung saan merong pamagat na Lord, I will go, fill me. Na kung saan mga kaibigan, yung awit na yan na may pamagat na fill my cup, Lord, ay isang awit na kung saan ang kwento ng isang babae na nasa sa isang balon, na kanyang nakatagpo si Jesus at kung saan ay kanyang hinahanap o naghahanap ng bagay na kung saan makakapagpuno sa kanya. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po na ay sumandaling manalangin upang hingin ang patnubay ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, amin pong hinihiling inyong pong pagpatnubay at paggabay sa amin pong pag-aaral na gagawin. Naway o Diyos, ang inyong pong banal na Espiritu ang magpaaninaw, ang magbigay ng kaunawaan sa amin, lalo tigit ang amin pong mga kaibigan, mga kabataan na ikinig sa ngayong gabi. Tulungan kami, Ama, na masigit na makita ang inyong katwiran at lalo tigit ang malinaw na kalooban ninyo sa bawat isa sa amin. Tulungan kami na kami patuloy na magdepende sa inyo lamang, Panginoon. Ito lang po aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, muli, ang titulo ng ating pong pag-aaral ngayong gabi ay Lord, I will go, fill me. So, aking nabanggit sa lyrics ng awit na kung saan itong old lyrics nito na kung saan sikat na awitin na kung saan ito ay nagre-reflect o nagpapahayag ng karanasan ng maraming kabataan sa ngayon. At marahil tayo mga bilang mga kabataan, ating nararamdaman yung tunay na void or pagiging empty or marahil maramdaman natin yung pagiging kawalan na kailangang mapunan. At marahil minsan, itong kawalan na ito ay nagre-resulta sa spiritual at emotional at maging sa relational na malnutrition. Ano po? So na kung saan ito mga kaibigan ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nanghihina, kung marahil tayo ay nanlulupaypay, tayo ay nade-discourage, tayo ay nag-fail, o kung ano man yung ating nagiging karanasan sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. At marahil inyong sinubukan at kayo ay nabigo, napunan yung emptiness na meron kayo sa inyong puso ng iba't ibang panghalili, okay, na kung saan, ngunit ay hindi nyo natagpuan yung pangmatagalan na kasayahan o pagiging masaya, no, na bilang isang kabataan o bilang isang tao habang tayo ay nabubuhay. Kaibigan, merong isang lamang na tunay na makakapuno o makakapag-satisfy sa atin. At yun yung ating sentro ngayong gabi sa ating pag-aaral. Na kung saan mga kaibigan, ang isang bagay na naghahadlang sa atin, dahil sa ating paglilingkod, kung hindi tayo sabi sa ating Panginoon, Lord, I will go. Panginoon, I will go. Whatever happen. Ano man ang mangyari. Sapagat merong kulang. No, merong kulang sa atin. At ngayong gabi, kung meron kayong mga Biblia, meron kayong mga Biblia, maaari niyong buksan sa aklat po ng Juan. Na kung saan itong aklat ng Juan ay meron ditong kwento tungkol sa isang babaeng Samaritana na kung saan siya din ay nakaranas ng
pagiging wala, no? Kawalan o void sa kanyang puso, sa kanya pong karanasan. Sa John chapter 4, verse 15 na sinasabi, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. So mga kaibigan, bago natin bigyang diin ito pong talatang ito, ay nais kong dalhin kayo at ating muling alalahanin sa riwain yung kwento na kung saan itong tagpong ito ay nangyari nang si Kristo ay kanyang nakatagpo ito pong babaeng Samaritana. Okay, so isang araw na kung saan si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila ay nagministeryo at sila ay naglakbay ng mahabang oras at kung saan pagdating ng hapon, nung hapon na yon, si Jesus ay napagod, ang kanyang mga alagad ay umalis upang maghanap ng pagkain at si Jesus ay umupo doon sa lugar na kung saan nandoon yung balon ni Jacob. At yung balon na yon ay nandoon umigib yung mga tao, mga Samaritans, at habang umigib at sa tagpong yon, sa hapong yon, ay dumating itong isang babaeng Samaritana. At kung saan nakita ni Jesus, bagamat sila ay doon pa lang sila nagtagpo, ngunit alam ni Jesus kung ano yung kulang dito sa babaeng ito. Kung ano yung kanyang nararanasan. Okay? At sapagkat alam natin si Jesus ay kanyang, sa dinamin ng taong kanyang nakasalamuha, alam niya kung ano yung dapat ibigay o ano ang kailangan ng isang tao. So tayo, mga kaibigan, kung ilalagay natin yung ating sarili sa kalagayan ng babaeng ito, at tayo ay magnanais sa ating puso na punan ng ating Panginoon yung ating pangailangan. Tunay na ang Diyos ay handang nakaabang sa atin upang tayo ay nag-aantay sa atin upang tayo ay pagkalooban ng atin pong pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran. So, sa pagpapatuloy mga kaibigan, so habang nagkikipag-usap itong babaeng Samaritana kay Jesus, sabi niya, bakit itong Hudyo ay nakikipag-usap sa akin? At bakit paano niya na ako ay nakilala? At doon nagtaka ang babae na kung saan, to make the long story short, itong babae ay nagtaka siya, ito ba ay yung Misaya na aming inaantay? And then, paunti-unting ipinakilala ni Jesus hanggang nagtagpo sila doon sa bagay na kung saan ay magkakaroon ng interes itong babae. At kung ano yung pakay ng babae sa pagpunta doon sa balon. At ginamit ng Diyos ang tubig upang ibigay o i-offer dito sa babaeng ito. At yung tubig na yon, mga kaibigan, ay inahantulad ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. Na kung saan, sabi ni Hesus, hindi yung kalayawan sa sanlibutan ang makakapagpuno sa iyo, hindi yung ikaw ay masaya sa iyong asawa o sa iyong mga asawa, maging yung kanyang mga asawa ay naungkat ng Jesus doon sa kwento na kung saan sabi ni Jesus, puntahan mo ang iyong asawa. Sabi niya, wala akong asawa. At alam naman natin sa kwento, at alam ni Jesus na meron siyang maraming asawa. At doon mga kaibigan, marahil itong babaeng ito, hinahanap niya yung kanyang kasayahan, no, sa paghahanap ng maraming asawa. Ngunit hindi niya natagpuan doon. Kundi, yun ay natagpuan niya sa oras na yon na kanyang nakatagpo si Jesus. Na kung saan mga kaibigan, pagkatapos sa tagpong yon, pagkatapos niyang naisin na tanggapin itong tubig ng buhay na ina-offer ni Jesus, ay kanyang tinanggap at doon siya nagsimulang humayo at tawagan yung mga tao upang ipakilala si Jesus. So tayo mga kaibigan, marahil nagnanais tayo na ating nakikita yung ibang mga kabataan, bakit sila, ang saya nila maglingkod, napakasaya sila na nakapag-akay ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ngunit tayo hindi natin magawa. Sapagkat alam natin na merong isang kulang. Mahirap natin ibigay ang isang bagay na wala tayo. Mahirap natin ibigay si Kristo, si Jesus sa ibang tao kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi natin nararanasan personally si Kristo bilang ating kaibigan,
bilang ating buhay at bilang ating lahat-lahat. Okay? So mga kaibigan, sabi dito sa ating pong pag-aaral, pagkatapos ng mga bigong relationship nitong babaeng ito, at marahil yung kanyang mga inaasahan sa hinaharap, itong babaeng ito ay nagtagpo sila ni Jesus, ang isa na kung saan interesado sa kanyang pagiging isang tao, isang babae. Okay? At sa kanyang buong katauhan, na kung saan nais ni Jesus na gamitin siya sa isang kasangkapan na siya ay maging daluyan ng pagpapala. Alam niyo mga kaibigan, sa kwento na ayon sa aklat ng Juan chapter 4, pagkatapos po ng tagpong yon, itong babaeng ito ay lumakad. Okay? Siya ay lumakad na kung saan ay puno, siya ay masayang-masaya, at natutuwa siya sapagkat nakilala niya ang Misaya. So mga kaibigan, sa atin, sa mga panahong ito, alam natin na bawat isa sa atin ay hindi nasasatisfy. Marahil lahat na naabot natin yung ating pinapangarap, naabot natin yung ating mga hangarin sa buhay, ngunit pero pa rin kulang. At ito yung sinasabi sa aklat ng Desire of Ages, ayon sa sinulat ni Ellen White, page 187, paragraph 2, na kung saan sinasabi, everywhere, nasaan man dako ang bawat tao, men are unsatisfied. They long to something to supply the need of the soul. So ito mga kaibigan, na kung saan itong pangangailangan ng ating kaluluwa ay hindi po ang ating kayamanan, yung ating pong katayuan sa buhay, ang magpupuno nito. But sabi dito mga kaibigan, patuloy nating basahin, only one can meet that want. The need of the world. The need of what? The need of the world. Ang kailangan ng sanlibutan. The desire of all nations is Christ. Walang iba mga kaibigan, kundi si Kristo lamang. The divine grace which He alone can impart is a living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. So, kung ating pong nakikita mga kaibigan, si Jesus lamang ang kasagutan sa atin pong pagkauhaw at lalo't higit upang tayo ay makapagpatuloy. At alam natin mga kaibigan, na once nating matikman itong tubig na binibigay sa atin ni Jesus, katulad ng karanasan ng babaeng Samaritana, nais pa niyang matikman at ninais pa niya patuloy na magkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon at sumunod sa paglakad ni Jesus. Na kung saan, sabi sa katulad na aklat, Desire of Ages 187, sabi dito, he who tastes the love of Christ will continually long for more, but he seeks for nothing else. So mga kaibigan, let us taste. Tikman natin yung tubig na ino-offer sa atin ng ating Panginoon. At tunay na tayo po'y masasatisfy yung ating kaluluwa at tayo'y mamumuhay na hindi kagaya ng dati. At alam nyo mga kaibigan, the same book na akin pong naisibahagi sa inyo, ayon sa ating kwento na ating pong pinag-aralan sa John chapter 4. Sabi dito sa Desire of Ages 195 paragraph 2. This woman represents the working of the practical faith in Christ. Every true disciple is born in the kingdom of God as missionary. So mga kaibigan, if we believe, kung tayo po'y naniniwala na tayo po ay true disciples of Jesus Christ, we are missionary. And, mga kaibigan, makikita lamang natin sa ating sarili o sa ibang tao na tayo ay merong malalim na encounter sa ating Panginoon once na tayo po ay nagkaroon ng desire sa ating puso na gumawa ng misyon ng ating Panginoon. Na matapos nating maranasan yung ating panalangin, Lord, fill me. Lord, I will go, fill me. At matapos dinggin ng ating Panginoon yung ating panalangin na punuin tayo ay magiging missionary para sa ating Panginoon. At sabi dito mga kaibigan, he who drinks of the living water becomes a fountain of life. Sabi dito, the receiver become a giver.
So yun yung desire ng ating Panginoon, mga kaibigan. Yun yung panukala ng ating Panginoon sa atin na kung saan matapos nating tanggapin, tayo ay makakaranas ng overflowing ng blessing ng Panginoon at kung saan tayo magiging giver na hindi na tayo lahat receive ng receive. I-receive ng receive. But we will become a giver. A giver of what? A giver of peace, a giver of hope, a giver of comfort, at marami pang iba. Wherein the work of Christ will be our work. No? Jesus Christ heals. No? Nagpagaling si Jesus. Ano pa? At marahil, mga kaibigan, kung nais nating maranasan ang magbuhay ng patay, hindi po imposible yun. Sapagkat maging si Jesus, bagamat siya ay kanyang hinubad ang kanyang pagka-Diyos, ngunit sa kanyang pagiging tao, ay kanyang nagawa yon sapagkat siya ay fully surrendered. He was filled up every day ng kanyang Ama na nasa langit. Siya ay puspos ng banal na Espiritu bawat umaga. So the grace of Christ will in the soul is like the spring in the desert, willing up to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. So mga kaibigan, kung tayo po'y nakakaranas na tayo po'y tuyo, tayo po ay empty, tayo po ay merong kulang, we are not satisfied, we are not happy sa ating ginagawa, let us come to Christ. Okay, let us come to Christ and He will satisfy our longings and He will satisfy our need. So mga kaibigan, alam nyo ba, na si Jesus ay nais din niya na tayo din ay punuin. Na tayo ay kanyang pasayahin. Tayo ay kanyang puspusin. Na kung saan ang espiritual na tubig na binibigay ni Jesus ay sapat sa bawat empty na lalagyan natin hanggang ito ay mag-overflow. Okay? Hanggang ito ay umapaw. At yung pag-apaw na yun, pag-overflow na yun, mga kaibigan, ay para doon sa mga nangangailangan ng biyaya ng ating pong Panginoon. Na kung saan, habang kanyang pinupuno ang ating buhay, ang bawat bagay na kailangan natin na tayo po'y mamuhay ng godly life sa magitan ng ating kaalaman sa Kanya, na tumawag sa atin bilang, maging Kanyang kaluwalhatian at Kanyang kabutihan, kayo o tayo ay magiging maakit na naisin na naisin na sabihin sa iba tungkol sa kakaiba na ginawa ni Jesus sa atin. At atin pong tatanggapin sila at ganoon din ating ipapakita sa kanila at ating ipaparana sa kanila ang tunay na mabuti, na siya ay tunay na mabuti. Kaya nga sabi sa isang talata, "O see and taste that the Lord is good." Okay? Ang ating Panginoon na napakabuti, mga kaibigan. So, katulad ng pangako ni Jesus na binigay dito sa babaeng ito, ay meron din para sa iyo, para sa atin. At ang pangako ay siyang magre-replenish sa atin, mga kaibigan. Siya ang magpupuspos sa atin. At ang pangakong yon ay magpapatuloy hanggang sa atin pong paglalago. At ang pangako yon ang siyang magsasatisfy, ang siyang magpapasaya sa atin, mga kaibigan. At kanyang tinanggap ang salita ng ating Panginoong Hesus at nagsimula siya ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. So mga kaibigan, kung nais natin na magsimula ng panibagong kabanata kasama ang Panginoon, let us take the example and the lesson na meron karanasan itong babaeng Samaritana. Kaibigan, ang si Jesus ay tinatawagan ka upang ikaw ay puspusin, ikaw ay punuin. Kaya ngayon, tanggapin mo ang tubig ng kanyang buhay na siyang may akda ng ating buhay. At nanuunawaan niya na ikaw ay nauuhaw, na ikaw ay merong pangangailangan na kung saan itong pagnanais ng iyong puso ay siya lamang ang makakapagpuno.
Mga kaibigan, habang inyo pong pinapakinggan yung tugtog ng Fill My Cup, Lord, you can meditate yung lyrics ng song na kung saan we need to be like that woman at the well, na kung saan we will seek Jesus Christ more, like we never seek Him before. So mga kaibigan, ito yung ating panahon. Nasasabihin natin sa ating Panginoon, Lord, I will go. I'm willing to go, Panginoon. But hindi ko gustong humayo hanggat hindi mo ako pinupuspos o pinupuno ng iyong banal na Espiritu. Mga kaibigan, ang pagpuspos ng banal na Espiritu, ang pagpuspos ng tubig na buhay lamang ang ating kailangan upang tayo maging epektibong manggagawa ng ating Panginoon. Upang tayo magiging tunay na disipulo at misyonero ng ating Panginoon. So sa atin mga kaibigan, huwag tayong tumigil na magnais o hangarin na maranasan ang Panginoon personally, but let us keep burning in our hearts the desire na tayo'y mauhaw at magutom sa katwiran ng ating Panginoon. And as I end this message, mga kaibigan, let us have a short prayer once again. As we end, let's pray. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, kami lubos na nagpapasalamat. Tunay na napakabuti niyo sa amin, Panginoon, sapagkat ipinahayag niyo muli kung gaano kayo nagnanais na kami puspusin at punuin ng iyong tubig na ino-offer niya sa amin. At lalo't higit ang banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat ayaw naming humayo na hindi po namin baon ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Sapagkat tunay, Panginoon, na ang banal na Espiritu lamang ang siyang mag-enlighten sa amin, ang siyang mag-empower sa amin, at ganun din, ang banal na Espiritu lamang ang magbibigay sa amin ng katatagan at ganun din ng kasigasigan sa paglilingkod. O Diyos, tunay na napakahirap magbahagi ng bagay na wala po kami. Ngunit kung meron kaming Panginoong Hesus sa aming puso, sa aming buhay, ay hindi po magiging mahirap ang mga bagay. Kaya, O Diyos, pagpalain ng aking pong mga kapatid ang bawat kabataan, lalo tigit sa mga nakakisangkot sa end-time work na inyo pong tinagubilin sa bawat isa. Maraming salamat, Ama, sapagkat tunay na amin pong matatanggap, na amin pong inaasahan sa inyo na aming dinalangin sa pangalan lamang ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa muli po, magandang gabi at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.